pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang paghirang ng Panginoon kay David bilang hari ng Israel. Siya ay nangusap ng mga mata na siyang liwanag ng katawan ng bawat tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi niya sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harap ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni Apostol San Pablo na mamuhay sa liwanag na siyang nararanasan ng sinumang namumuhay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubuwang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binigyang liwanag ni Jesus ang bulag sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng paningin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Ganyan nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dati nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at padilatid ng bulag. Tinanong siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngay'y nakakikita na ako. Ang sabi ng mga pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalagan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pang magtuturo sa amin, at siya'y tiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya'y nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ni lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po ay ating intindihan. Happy Sunday po sa ating lahat. Tayo po ay nasa natawag nating Laetare Sunday o Linggo ng Kagalakan. Isang bagay lang ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ako'y nakakakita na ngayon. Ilang alam ko. Dati akong bulag at ngayon nakakakita na ako. Kayo ba'y bulag o nakakakita? Mga kapatid, ang mabuting balita nating ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma ay nagpahayag ng dalawang kagalingan. At sa gitna ng kagalingan dapat ikagalak, isang trahedya naman ang naranasan dito. Una, yung dalawang kagalingan. Natagpuan ni Jesus ang isang lalaking pinanganak na bulag. Lumura siya, gumawa ng putik at ipinahid sa mata. Pero bakit lumura? Kasi nung panahon iyon, yung breast, yung kung saan nandun yung lura, ay sinasabing nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inilagay niya sa putik o sa ginawa niyang putik at inilagay sa mata ng lalaki at sinabing maghilamos siya at pagbalik niya nakakita na siya. So yung unang kagalingang naranasan ng lalaking bulag. Ano naman yung pangalawa? Nung makilala niya at sumampalataya siya kay Jesus, ang anak ng tao,
ang tagapagligtas. Yung gift of faith. Ngayon, ano naman yung trahedyang naranasan sa Ebanghelyo? Ang trahedya dito ay ang mga Pariseo. Sila na nakakakita ay patuloy na nagbubulag-bulagan. Sila na nakakakita ay patuloy na nagbubulag-bulagan. Pag sinabi nating nagbubulag-bulagan, yung bang pinili mong hindi makita o makakita sa isang bagay na nagpapahayag ng katotohanan. Sila yung nagbubulag-bulagan. Marami na silang nakita ang ginawa ng Panginoon, napakinggan na nila ang kanyang tinuturo, pero ito sila, patuloy nilang inuusig, patuloy nilang inaakusahan, patuloy nilang binabantayan ang pagkilos ng ating Panginoon. Na maski yung pagkapagaling niya, na para sa kanila labag sa araw ng pamamahinga dahil siya'y gumawa, ay patuloy nilang binabatikos. Yung isa, nagsimula sa kadiliman, inakay ni Jesus patungo sa kaliwanagan, samantala yung iba, nasa kaliwanagan, dahil sila nakakakita, pero ang patutunguhan nila ay kadiliman. Isang bagay lang alam ko, dati akong bulag, at ngayon nakakakita na. Tayong lahat ay biniyayaan ng Diyos ng pananampalataya, the gift of faith. At sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya, nakikita natin ang pare-parehong bagay. Nakikita natin na iba't ibang karanasan natin, hindi lamang per se na kung ano yung nakita natin, na kung ano yung naranasan natin, kundi nakikita natin ito sa larangan ng pananampalataya sa mas malalim na pananaw at pangunawa. Magbigay po tayo ng halimbawa. Dun sa karamdaman, nung panahon ng Panginoon, nung longer version po kasi itong Ebanghelyo, tinanong ng mga alagad si Jesus, nung makita na yung lalaking bulag, na ipinanganak na bulag, at tanong ng mga alagad, sino pong nagkasala? Sino pong nagkasala? Bakit yung tinanong nila? Sapagkat ang paniniwala nila, kapag ang isang tao may karamdaman o may kapansanan, ito'y parusa ng Diyos, bunga ng kanyang pagkakasala. Ito, pinanganak na bulag, nangahulugan, hindi siya nagkasala, pero ang mga ninuno niya ang nagkasala at ngayon siya ay pinarurusahan. So ganun ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa kakaramdaman, tungkol sa kapansanan. Minsan ganyan din tayo. Pakiwari natin, kapag tayo ay mayroong karamdaman, kapag tayo ay may malubhang karamdaman, kagad-agad naisip natin, ano kaya nagawa kong malaking pagkakamali? Ano kaya nagawa kong malaking pagkakasala? Kung kaya't ako ay pinarurusahan ng Diyos. 21st century na tayo, pero meron pa rin mga ganyang tao ang pag-iisip. May 500 taon na ang Kristyanismo sa ating bansa, pero meron pa rin mga tao ganyan ang takbo ng pag-iisip. Pero sa isang taong sumasampalataya, ang karamdaman, huwag lang natin turing na para bagang trahedya, kundi iti magpapaalala sa atin ng limitasyon ng ating katawan. Limitasyon ng ating katawan at maaaring makita natin ito bilang pakikibahagi sa pagdurusa ng Diyos at ipahayag natin ang pagtitiwala natin sa Kanya na para bagang sa gitna ng ganitong karanasan, tanging ang Diyos ang maaasahan natin. Ito po mga nagdaang linggo, ako po'y nagdadalaw sa mga may sakit. Sa kung napapansin, kapag isang tao na sa
banig ng karamdaman. Yung silid niya, pinalilibutan ng kanyang pamilya ng imahe ng Panginoon, ng imahe ng Birhen. Rosario, Lubina, mga santo at santa. Yung ganon, kung napagtatanto nila, sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging maasahan na lamang natin, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. The gift of faith, yung biyaya ng pananampalataya na lahat tayo nakakaranas ng magkasakit. Sa isang taong nakakita pero nagbubulag-bulagan, maring makita niya itong parusa at pahirap ng Diyos. Pero sa isang taong nakakita niya ito bilang pakikibahagi sa buhay ng ating Panginoon. Ang buhay natin ay pinagkaloob hindi lang para mabuhay tayo. Kasi may mga tao na nandiyan nabubuhay pero parang mabuhay lamang. Pero sa isang taong may pananampalataya, makikita niya na ang buhay, alin lamang iyan, papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos. Papalapit ba tayo sa Diyos o palayo sa Diyos? Sa mga mag-asawang naririto, ang kasal ay hindi lamang isang kontrata. Ang kasal ay hindi lamang isang kontrata. Isang papel na pinirmahan. Kundi ang buhay na mag-asawa ay pagpapahayag ng kanilang katapatan sa isa't isa na naglalarawan ng katapatan ng Diyos sa simbahan sa bawat isa sa atin. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ito? Pare-parehong karanasan natin. Pero maaring iba-iba ang pagtingin natin. Pare-parehong karanasan natin, pero maaring iba ang pananaw ng bawat isa sa atin. Pinapaalala lamang sa atin ngayon na sa anumang karanasan natin sa ating buhay, may kaugnayang lahat ng ito sa Diyos. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa Diyos. Kung tayo man po'y nahihirapan, nakaranas ng paghihirap, pagdurusa, hinahayaan ito ng Diyos. Hindi niya ito alisin. Pero pag hinayaan niya ito mangyari sa atin, binibigyan tayo ng sapat na biyaya para harapin at kayanin ang lahat ng ito. Maganda yung sinasabi sa atin parati na matatanda, may awa ang Diyos. Diba? Kapag may pagsubok, may problema, may pinaghumilingi ng panalangin, kasabihin sa atin ng mga nakatatanda, huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. Sa isang taong nakakakita, sa isang taong may malalim na pananampalataya sa Diyos, makikita niya ang pagkilos, ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon na tanong sa atin, tayo na nakakakita, ay totoo bang nakakakita? Tayo na ba na may paningin ay naliliwanagan ng liwanag ng pananampalataya?
Katulad ng lalaking bulag, isang bagay lang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na. Sana tayo nakakita na rin. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawa mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at dinilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa Amang maawain na tumatanglaw sa atin sa pamamagitan ni Kristo, ating ilahad ang ating pangailangan at panambitan, ating isamo. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang sama-sama nating paghahatid ng liwanag ng mabuting balita, mapawi ang dilim na bumabalot sa sanlibutan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang hindi ang pagsugpo sa buhay, kundi ang pagsugpo sa katiwalian, ang kanilang pagtuunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga nanlalabo ang pananampalataya at mga nasasadlak sa dilim ng kasalanan, upang mabalik sila sa liwanag ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa ating mga naliwanagan sa sakramento ng binyag, upang manatili tayong naglalakbay na magkakabuklod, taglay ang ilaw ni Kristong ating tanglaw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng mga yumao, upang sila'y liwanagan ng ilaw na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, lumikha at bukal ng liwanag, dinggin ang aming panalangin, huwag hayaang balutin kami ng kadiliman, bagkus magningning kami sa liwanag ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
dahil ay na inihalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masaya nagsisipag-alay kalaki pandalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay may dulot na ba ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Minabuti niya maging di na iba sa amin upang ang sangkataong namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig at hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami pinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig na muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sunalo mo dito sa lupa, para dang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming mga sin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala at sanad ka
Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilihos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat naming isaloob ay, na iyong kinalulugod ay lagi naming isaisip at ikay aming wagas sa maibig sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo na tunay na nakakakita. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.